Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ulit natin itong relasyon di umano ni Hanilet at saka ni Ipe, ni Philip Salvador. So, alam naman po natin no, na noong Marso, nung nahuli nga po si Digong sa The Hague sa ICC, kumalat po ang chismis na meron daw pong relasyon daw si Ipe at saka si Hanilet. Okay. So, ang point natin dito mga kababayan, alam nyo na pala, malamang alam nila yan na nagkikismis po silang dalawa. Di ba? So, alam nyo naman pala na kayo ay nakikismis. Ang point natin dito, bakit dikit pa kayo ng dikit? Oh, kasi kahapon po kasi mga streetwise, no? Sa hindi lang po nakakaalam, meron po kasing meeting di avance yung PDP laban senatorial bet. At nandun po si Veronica, si Kitty Duterte, at saka si Hanilet. At syempre, nandun din po si Ipe. At ngayon, hindi po talaga maiwasan po ng mga ibang tao po sa social media na napansin na bakit makadikit na naman palagi si Hanilet at saka si Ipe. Oh. So, ang point natin dito, no, alam nyo na palang nakikismis kayo. Bakit hindi man lang kayo gumawa ng effort na, oy, teka lang nakikismis tayo. Mukhang hindi maganda sa kampanya to. So, layo-layo muna tayo Pwede naman ganun kung may relasyon kayo Pwede naman ganun yun. Pero, by the way, ito ito yung sinasabi ko Okay? So, ito yung nabalita to nung Marso. Saan na ba yan? Baka sabihin nyo kasi gumagawa ko ng chismis Ito Ito nung Marso to. March 23, 2025. Di ba? Meron akong reference Marites kina Hanilet at Ipe. Di ba? At bato, aminadong balido ang ICC arrest warrant, no? So, ibig sabihin may chismis na dati pa. At malamang alam nyo na yan So, basahin natin dito may pinagpapiyastahan ngayon ang netizen tungkol sa kumakalat na malaking intriga sa social media. Gaano kaya ito katotoo? Inuugnay ang domestic partner ni ex-President Digong Duterte na si Hanilet Abansenya sa laos ng aktor. Anong klase sulat to, no? Na dating karelasyon ni Chris Aquino na si Philip Salvador. Isa sa senatorial bets, senatorial candidates ng PDP laban. Diba? So, ngayon mga kababayan, bukod kasi dyan, ano ba yung pinagbasihan po ng chismis po na to? So, nung nahuli nga po kasi si Digong nung March 11 ata, kung hindi ako nakakamali, lumabas po kasi itong mga pictures po na to, Yan si Hanilet to, tsaka si Ipe. Wow, ang sweet naman. Tapos, meron pa yan dito Ayan talaga magka-holding hands pa talaga Ito yung nangyari ito nung hinuli si Digong. Baka sabihin nyo naman fake news ito o kaya AI. May video dito. Tingnan nyo to Saan na ba yung video? Ito. Yan yung video. Talaga naman. Beo, ang sweet to. Talagang concern na concern sige, Kita mo, di ba? Ano yun? Inihila-hila mo pa. Tapos, yan, di ba? So, sila yon. Okay. And actually, mga kababayan, bukod nga po dyan sa mga pictures po na tsaka video, meron din po kasing statement dito si Christopher Min. Ano ba yun? Ito yan, March 22 rin ito, Hanilet Abansenya and Philip Salvador, talk of the town, Christopher Min. Diba? So, at least establish na tayo doon, na meron chismis po sa dalawa. Okay. So, ano ba nangyari kahapon? Ayan tayo, So, ano nangyari kasi kahapon? Meron po kasing rally kahapon yung PDP laban. Ito si Sangkay nag-post nito, talaga Sangkay, Ayan sila, talaga naman, one happy family. Hindi kasi hanggang ngayon kasi mga kababayan, hindi pa rin po kasi nagsasalita itong si Philip Salvador at si Hanilet tungkol nga dito sa issue po na to. Kung totoo ba o hindi na meron na mamagitan sa kanila. So actually, kung totoo ito, tiba-tiba ka dito, Ipe. Negosyante yan. Ano pa ng kabit pa ng dating presidente. Di ba? Talagang tiba-tiba ka dito. Ewan ko ba? Mga bakla! So ngayon, meron pa yan. Ito pa yan,
May video pala dito. May video pala dito. So, yung screenshot po na yun na nakuha nga ni Sangkay, dito pala yun. Yan, no? Sa post pala ito ni Rodante Marcoleta. So, pakinggan natin to, May video to, Sana ba yun? Ito. Ito yan, Yan, Di ba magkatabi na naman sila, naman tayo, yung kanta na yan. Visit ako sa kanta na yan, Na Pilipinas! Duterte pa rin! Ang nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Ipe, yari ka kay Digong. Di ba? Walang hiya ka talaga, Ipe, no? Pakawalang hiya mo talaga. Hindi kasi mga kababayan, si Philip Salvador po, admitted po na babaero. Hindi, ang point natin dito, kailangan sagutin ni Ipe ito kasi may issues na naman at ngayon, dikit ka pa ng dikit kay Hanilet. So, kailangan sagutin mo to at especially mga kababayan, admitted ka na babaero. Di ba sabi nga ni Bongo, di ba? Na ang dami mong anak sa Davao na iniwan. Sabi ni Bongo yun, ayan tayo, At bukod nga po dyan, mga babayan, meron pa yan dito, Alam ko meron pa yan dito, So, meron pa silang video na makatabi na naman sila. Saan na ba yun? Meron yan. Saka hanapin ko lang, PDP laban. At di ko pala yung isama. Share ko lang ulit, So, ito. Nakita ko na. Ito pala yan. So, ito, post ito ng PDP laban. Ano ba yan, Mr. Efektibo. So, actually, video yan. Baka kasi copyright tayo, So, makatabi na naman sila. Kaya, kayo, ang gusto kong malaman, kayo, sa mga viewer po natin. Kayo ba naniniwala ba kayo dito sa chismis po na to na may relasyon daw itong si Hanilet at si Ipe? Di ba? So, ayoko lang kasi kailangan nila sumagot. Kasi kapag may usok, may apoy. Naniniwala po ako sa kasabihan na gano'n. And by the way, mga kababayan, ito may singit ko lang, So, habang nagmamahalan po si Ipe at saka si Hanilet, habang naglalandian po sila sa campaign, si Martin Romualdez naman po, is suportado po yung 20 pesos na bigas. Ito press release po ito ni Speaker Martin, with 20 pesos per kilo now, possible Speaker Romualdez ICE Rice Subsidy Program nationwide in lieu of direct cash transfer. Yan Speaker Martin Romualdez on Friday expressed strong support of the national government initiative to provide rice at 20 pesos per kilo. Diba? Providing affordable rice directly addresses hunger and ensures that assistance reaches the dining tables of the Filipino families. Mga kababayan, habang sinisiraan po kasi nila itong 20 pesos na bigas, so ngayon, naplano po ngayon ni Speaker Martin Romualdez, gawin po itong nationwide na. Tutulong po yung legislative branch po natin. Malay natin, baka makagawa ng batas na gawin ng subsidize po yung bigas, especially po sa mga may hirap. Di ba? Well, tingnan natin kung makakatotoo yan. Pero ang point dito, sinisiraan kasi nila itong 20 pesos na bigas kasi nga daw pinatigil. Pero ang totoo, request po ito ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, baka pwedeng itigil nyo muna yan. So, babalik po yung 20 pesos na bigas pagkatapos nga po ng eleksyon. Kasi kung sinasabi nga po ni Sara Duterte noon na tanga na ito ay para sa eleksyon, so bakit ibabalik pa ito pagkatapos sa eleksyon? Tapos na nga eleksyon nun At bakit pa nila ito palalawigin hanggang Luzon? So, So, ayun ang point natin dito, So, habang naglalandian nga itong si Hanilet at si Ipe, di umano, di ba? Ang gobyerno po natin, seryoso po para po sa kanilang hadikain na tulungan po yung mga mahirap na nating kababayan. And actually, tuwan-tuwa po yung mga yung mga tao po sa Cebu, sa Visayas. Kasi nga po, especially kung ito ay magiging nationwide na. So, by the way, mga kababayan, yung nangyari din po kasi dyan sa rally po na yan, na kung saan nga po namataan na naman na magkadikit si Hanilet at si Ipe. So, nagsalita rin po dito si Kitty.
So, tingnan ninyo kabulsitan ng batang ito, no? Kabata-bata pa, napakasinungaling na. So, tingnan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. Inyong lahat. Ito nyo, ha, di ba? Kayo mga matatanda na ano, palakpakan sila, eh, no? So, isipin nyo, ang tanda-tanda nyo na, naluloko pa kayo ng bata. Then, taon to 21 years old, no? Walang yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Balik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Kita nyo, di ba? Nandito ako ngayon. Yes, Diyos ko. So, ito yung narrative po ng mga DDS. No? Kung nung panahon daw po ni Digong, at ito rin sabi ni Veronica, no? At kung nung panahon daw po dati, nung panahon daw ni Digong, nakakauwi daw po ng ligtas yung mga anak daw natin. Ngayon daw hindi. Gaga talaga to, no? Anong data, anong ebidensya ang nagpapatunay dito sa claims po na to? Di ba? Hindi, kayo mismo mga Pilipino, kayo mismo, may mga estudyante po kayong anak, di ba? Oh. Ano ba? Ramdam nyo ba yung sinasabi nito ng mga Duterte? Especially nga po ni Kitty. Lalo panahon nga daw ni Digong masyadong safe. Ligtas daw po na nakakauwi mga anak natin. Ngayon daw, hindi na daw. Ayan, tangan naman talaga ng mga to, no? Maniniwala ako dito mga kababayan kung meron data silang papakita. Pero pag ganyan bunga-bunga nga lang po, binubullshit lang po kayo ni Kitty. Oy, Kitty, bantayan mo yung nanay mo. Walang ewan ko dito, baka kasabot ka rin dito eh. Masabot ka ba sa relasyon nila, Ipe, tsaka ng nanay mo? Kung totoo, ha? Kung totoo. Kasi yung problema kasi sa inyo, hindi kayo sumasagot. Kaya lalong lumalaki itong chismis po na to. O, di ba? O, yan ha. So, kayo mga kababayan, no? Teka lang. So, kayo po mga streetwise, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa chismis natin ngayon? Hindi kasi, ito yung chismis na may basihan. Ito yung chismis na may video. Ito yung chismis na nabalita sa mainstream media, ito yung chismis na Di kasi, Christopher Min, di ba? Media din yan, di ba? Ito yung chismis na merong reference. Hindi po tulad ng chismis na pinagkakalat po ng mga Duterte na parang itong ginawa nga ni Kitty na nagsalita lang ng walang reference. Basta sinabi niya na lang na delikado na ang panahon ngayon kumpara nung panahon ni Digong nung tatay niya. Oh, di ba? So, yun ang point natin. So, kayo paano po masabi nyo nga po dito sa chismis po na to, na may relasyon daw si Philip kaya si Hanelet. Naniniwala po ba kayo dito? Di ba? So, napaka walang ya talaga kung totoo to, no? Isipin mo, ha? Kaka-layas lang nung tatay, kaka-aresto lang, biglang may pumutok na issue na ganun pala. Well, sana hindi totoo. Ay lang sana yun, di ba? So, yan na. So, comment lang po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan pa sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. No? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.